Okay, so in this topic class, pag-uusapan natin yung wedges, pero it's still, this is under the topic friction. Kapag ka class, sinabi nating wedges, ibig sabihin na to, mga blocks siya kung saan nag-act or nag-exist yung friction nyo. Usually, ang sinasolve kasi natin sa friction, it's either yung naka-flat surface lang pero iisang block lang siya or naka-inclined yung surface nyo but still iisang inclined lang siya. Para sa mga students ko, alam ko, nag-solve na ako sa inyo ng dalawang blocks na magkapatong. But, eto class kasing wedges, this is a bit different dun sa sinasolve natin mga problems na yon. Tandaan nyo, kapag nag-solve kayo ng wedges, usually, ang makikita nyo dyan, magkapatong na dalawang blocks and then, kapag ka nag-move yung isa, which is, halimbawa, itong block na to, nasa ilalim, mag-move din tong nasa itaas. Likewise, kapag ka syempre nag-move itong nasa itaas na block nyo or wedge nyo, mag-move din to na nasa ilalim na wedge nyo. In this topic, meron akong i-introduce sa inyo na dalawang solutions na po pwede nyo magamit kapag ka nagsasolve kayo ng problems involving wedges. These two examples ay gagamit tayo for example number 1. For solution number 1, ito, gagamit tayo or using the normal force N at saka yung friction force which is yung F of F. Or pwede naman, tandaan nyo, for solution number 2, alam ko, na-introduce ko na sa mga students ko yung resultant ng normal force at saka ng friction force pero hindi pa natin nagamit talaga yung resultant ng dalawa na yan. So, in this topic, gagamitin natin for solution number 2, gagamitin natin yung resultant R. So, ayan. Tandaan nyo, nag-exist yung resultant R na yan kapag ka, syempre, meron kayong normal force na letter N. Ito yun. This is your normal force. And halimbawa, ito kasi inyong friction force. This is your F of F. Yung resultant class ng normal reaction at saka ng friction force nyo is nandito. And tandaan nyo class, nag-exist yan with respect sa normal force nyo and then meron siyang angle na angle phi which is your angle of friction. Okay? Yung ibang mga students dyan namamali, akala nila na yung resultant ng normal force at saka ng friction force na yan ay nag-exist with respect to friction force. Andito daw yan. That is wrong. Tandaan nyo class, na yung resultant ay laging nag-exist yan with respect sa normal reaction nyo or normal force. Okay? So, gagamitin natin yung two solutions na to. Ayan. So, pangit pala, alisin ko na. Anyway, let's analyze first yung problem natin. Medyo madugo yung problem na ganito, wedges. Napakahaba kasi class talaga ng solution niya. Kaya i-introduce ko sa inyo yung mas maiksing solution pero medyo kailangan nyo ng mabusising pag-analyze kapag gagamit kayo ng resultant. Pero mas maiksi talaga siya compared sa paggamit ng normal force at saka ng friction force. Pero tsaga-tsaga lang, masasolve nyo din naman siya. Okay? So, for this example, sabi dito, the coefficient of friction for all contact surfaces is 0.15. The weight of blocks A and B are 250 newtons and 125 newtons respectively. Ibig sabihin class ng respectively, magkasunod. Or kumbaga, kung ano class yung unang ibinigay sa inyo, halimbawa, unang ibinigay sa inyo, yung block A, definitely, siya yung merong weight na 250 newtons. Pangalawang ibinigay sa inyo, yung block B, definitely, sa kanya, yung 125 newtons. Ito yun. Okay? So, ayan, hinighlight ko na. For letter A, problem A, determine the force F necessary to cause an upward impending motion of block A. Ibig sabihin daw, hanapin daw natin yung value ng F na to kung saan kapag ka itinulak niya yung block B, magkakaroon daw ng impending motion dito sa A na upward.
Kumbaga, imagine niyo kapag tinulak ng F yan, yung block B, tataas yung block A na yan or wedge A na yan. Okay? For letter B naman, determine the force F necessary to cause a downward impending motion of block A. Kumbaga, para bumaba yung block A na yan sa problem B natin, instead na patulak yung gagawin nyo sa F, babalik ta rin natin ngayon yan. So, pagiging pag ganito, yung force F nyo. Okay? So, let's try. Unahin natin class yung problem letter A. So, solution for problem letter A. Solution A. O, ayan. Imagine niyo class na itutulak ng force F na to, yung block B, tapos aangat yung block A na yan. I-expose natin lahat ng mga forces and frictions na nag-e-exist sa block A at saka sa block B para mas madali yung pagsasolve natin. So, i-drawing natin, sige. Ito yun yung block A. So, ayan. Drawing ko lang. Or medyo habaan natin to. Tapos, ito yung block A nyo. Ayan. That's better. Tapos, nandito yung block B nyo. Ito yan. Tapos, nandito yan. Habaan natin para mas mukhang magsasalpak talaga sila. Ayan. This is your block A, yung nasa itaas. Imagine niyo class, kung pataas yung magiging impending motion niya or movement niya, sa tingin nyo, ano kaya magiging direction ng friction force niya? Kasi, sa block A, dalawa yung contact surface nyo. Isa dito, at isa dun sa pagitan ng A at saka sa B. Whereas, kapag tinignan nyo naman yung block B, ganun din. Isa yung contact surface niya sa baba at isa yung nasa pagitan ng block A at saka ng block B. And tandaan nyo, which naituro ko to sa mga students ko, kung ano class yung friction na nag-e-exist between yung nasa surface ng A at saka ng B, kung ano class yung friction na nasa A or nasa block A, paglipat nyo sa B, same friction lang yon pero opposite in direction. So, sige, ilagay natin. Unahin natin pinakasimple. Pakilagay class yung normal reaction dito sa side ng A. Definitely, magkakaroon yan ng normal reaction na pag ganito. This is your, let's call this as your N1. Siyempre, kung pataas, yung magiging movement nyo ng block A, so kung ang impending motion na to class is pataas, ito kasi yung impending motion niya, baguhin natin yung arrow. So, pag ganyan, ito yung impending motion niya, pataas. Definitely, ano kaya magiging direction of friction force? Pababa. Let's call this as your F1. So, ayan. Let's call this as your F1 or small letter F na lang. That stands for friction 1. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung weight ng A. That is equal to 250 newtons. Next, syempre, kung tataas class yung movement ng block A nyo, definitely, ano kaya magiging direction ng friction force nyo? Dito, sa pagitan ng A at saka sa pagitan ng B. Unahin natin dito sa surface at A. Normal reaction at A, between A and B, syempre, perpendicular. Let's call this as your N2. Tapos, ilagay natin, i-project natin para hindi kayo malito. Kung pataas pala, yung magiging movement ng block A, definitely class, magkakaroon yan ng friction force between the surface of block A and B. Let's call this as your F2. Yan na. And syempre, kapag pinroject nyo rin, ito, magkakaroon siya ng angle. Anong angle kaya dito? Ano yung angle na binigay? 10 degrees. So, kapag pinroject nyo, this will be 10 degrees. Ito rin, this will also be 10 degrees. Proceeding, meron pa ba na nag-exist dapat sa block A? So, I don't see any. Parang wala na.
Lipat tayo ngayon dito sa block B. Unahin natin yung normal force na nag-exist dito between the surface of block A at saka ng block B. Tandaan nyo, kung pataas, ito, sa surface A, definitely pag nilipat nyo yan dito, pababa na yan. Pero same, that this is N2. And di ba, ang impending motion ng force nyo, since itutulak yan, itutulak ng force F. Yan, itutulak yan ng force F. Definitely, yung friction force nyo dito, F2, is magiging to the right. Kasi to the left, yung direction ng force nyo. Let's call this as your F2. Ayan na. Siyempre, i-project din natin yung mga angles na meron dyan. Project nyo to pataas. And i-project nyo to horizontally. This will still be 10 degrees. And ito, ganun din. 10 degrees. Hindi nyo rin class pwedeng kalimutan yung weight ng block B, which is equal to, dito na yan, which is equal to 125 newtons. Next, meron pang nag-exist dyan, hindi nyo lang nakikita yung force na nasa ilalim. I mean, yung friction force at saka normal reaction na nasa ilalim ng block B. Since ito yung block A nyo, lagyan nga natin ng label, and this is your block B. Pagka in-expose nyo class yung forces, friction force at saka normal force na nag-aak sa ilalim ng block B nyo, definitely magkakaroon yan dito. Let's call this as your N3. Normal reaction 3 na yan. And since to the left, yung force or applied force nyo, definitely yung friction force sa ilalim ng block B nyo is to the right. Let's call this as your friction number 3. O diba, ang saya. Sobrang dami ng forces na yan. Pero, lalabanan natin yan. So, solvein natin yan. First step na kinakailangan nyo gawin, hindi nyo naman kasi class pwede pagsabayin na FBD ng dalawa, gumamit tayo isa-isa lang. Unahin natin class, FBD muna. At block A muna tayo. Kasi syempre, pataas, papababa yung gagawin natin at block A. At saka kung mapapansin nyo, mas kakaunti yung mga forces na nag-act. Parang parehas lang pala. I mean, oh yes, mas konti pala yung forces na nag-act sa block A kasi wala naman sa kanya yung force F na yan. So, definitely, sa block A tayo mag-i-start. At block A, taking summation ng forces along x-axis is equal to 0. So, paki-note class na nasa block A lang tayo. Mag-focus tayo sa block A only. Ano-ano class yung mga horizontal forces na nag-act dyan? Ang gagamitin natin na x-axis is pag ganito, x and y-axis. Yung normal lang, this is your y-axis and this is your x-axis. Okay? So, para hindi kayo malito. Pero, there are instances na pwede nyo kasi class gamitin yung x and y axis na nakapaganyan. Pero in this instance, mas madali kung gagamitin natin yung usual lang or yung normal lang. So, sige. Ilagay nyo class lahat ng x forces na nag-act sa block A. Unahin natin N1. So, nakikita ko positive N1 yan. Next, minus F2, sine or cosine? Negative F2, that is cosine 10. Ayan. Next, ano pa? Yung N2. That is negative kasi upward to the left yan. So, this is minus N2. And that is sine 10 degrees. Meron pa ba? So, parang wala na. Is equal to 0. Tandaan nyo na ang formula ng friction force natin or pagkuha ng friction force natin, F of F is equal to mu n. So, ito class yung formula na kinakailangan nyong tandaan and hindi pwedeng kalimutan sa friction. So, palitan nyo to class. That this is N1 minus F2. Palitan nyo class. Ano yung coefficient of friction natin? Sabi, 0.15 sa lahat daw ng surface. So, palitan nyo to. This is now 0.15
N2 cosine 10 minus N2 sine 10 is equal to 0. Simplifying, combining like terms, paki-combine class yung dalawang N2. This is now equal to N1. Pag-combine niyo class yung dalawang equations na merong N2. So, pag-combine natin, this is now equal to negative 0.15 cosine 10 minus sine 10. So, ayan. This is now equal to negative 0.3214. Ayan. Negative. So, lagay ko lang. This is negative 0.3214. And then, N2 is equal to 0. Since dalawa pa rin yung unknowns nyo, isang N1 at saka isang N2, let's denote this as equation number 1. Ayan. So, lagay ko, palitan ko na lang ng arrow. Let's denote this as equation number 1. Next, taking summation ng forces along y-axis tayo, still under block A tayo. Ayan. Ilagay nyo class lahat ng forces na nag-act in y-axis. Unahin natin class yung N2. Positive kasi upward yan. Therefore, that is N2. Tapos, sine or cosine? This is cosine 10. Nakikita ko cosine 10 yan. Next, what about yung F1? That is negative F1 kasi downward yan. Yung 250, that is negative 250. Ano pa? Yung F2, negative F2. And that is sine 10 degrees. Meron pa ba? Parang wala na. 1, 2, 3, 4. Apat lang yan is equal to 0. Simplify, tapos palitan nyo class yung F1 at saka F2 ng mu n para ma-expose natin or matira na lang sa equation nyo is N1 at saka N2. So, therefore, N2 cosine 10 minus, this is 0.25 or 0.15 pala, 0.15 N1 minus 250 minus 0.15 N2 sine 10 is equal to 0. Combine like terms, kagaya ng ginawa natin kanina. This is now equal to now equal to negative 0.15 N1. Pag-combine niyo class yung dalawang N2 natin, that is cosine 10. Yung coefficients lang ilagay nyo ha, cosine 10 minus 0.15 ng sine 10. That is 0.9588. This is positive 0.9588 N2. Tapos ilipat nyo class sa kabilang equal sign, sa kabilang side ng equal sign, yung 250. This now becomes positive 250. Since dalawa pa rin unknowns nyo, let's call this as equation number 2. Alam ko, tinuro ko na sa inyo, specifically sa mga students ko, kung paano mag-solve ng equations 1 and 2. So, using mode equation, using equation 1 and equation number 2, mode, pindutin nyo class sa calculus nyo, mode equation, and then 2 unknowns. Ayan, 2 unknowns. So, paano gagawin nyo? Pindutin nyo class muna. So, calculus nyo, mode equation, 2 unknowns. So, gagawin ko rin dito, asa ng mode? That is mode equation. Ito, solve system equations, 2 unknowns. Ayan. Kunin nyo class yung equation number 1 at saka equation number 2 nyo. Dapat tapat-tapat yan. Unahin nyo class yung coefficient ng N1. Andito tayo. Ang coefficient ng N1 is 1 equals. Ang coefficient ng N2, ilagay nyo yung lahat na yan. Negative 0.3214 equals. And then, yung constant 0 equals. Next, equation number 2. Ito yun. Coefficients lang din. Negative 0.15 equals. Positive 0.9588
equals, and then yung constant that is positive 250. Equals nyo, ang lalabas sa N1 that is 88, nalagay ko, N1 is equal to 88.2395. 2395. What about N2? Equals nyo ulit, bibigay yung susunod, that is 274.5473. Ayan. Newtons. Parehas newtons yan. So, newtons. So, ayan, nakuha na natin N1 at saka N2. Pwede na tayo class mag-proceed sa block number 2 or block B. So, sige, at block B na tayo. Dito tayo, medyo mahaba kasi ito. At block B, ayan. Ganun pa rin, taking summation ng forces along y-axis, muna tayo. Taking summation ng forces along y-axis equal to 0. Ano-ano kaya class yung mga y forces na papasok under block B? Block B lang yung pakialaman nyo. Mamaya tayo sa A ulit sa problem B. Pero tingin kayo sa block B, ano-ano yung mga y forces na nandyan. Unahin natin yung N3, that is positive, N3. Yung N2, negative yan. That is negative, N2. And then, this is cosine 10 degrees. Kasi downward na siya eh. Diba? Yung weight na 125, negative 125. Yung F2 natin, that is positive, F2. And that is sine 10 degrees na to. Meron pa ba? So, 1, 2, 3, at saka 4. Apat lang naman yan. So, wala na. This is now equal to 0. Since may nakuha na tayong value ng N2, palitan nyo na class yung N2 na yan at saka yung F2 na yan. Okay? This is now equal to N3 minus 0.15. What is N2? I mean, wala palang 0.15 yan. N2 na agad. 274.5473 cosine 10 minus 125 plus 0.15, ito pa lang yun, N2, that is 274.5473 sine 10 is equal to 0. Therefore, what is N3? Ano kaya ang N3? Gawin nating violet din para alam nyo kung ano yung mga normal reactions nyo. Pag sinolve nyo yan sa calcu, so wait lang. Try ko muna. Mode and then math. Ayan. Ilipat mo class lahat sa kabilang side ng equal sign, puwera lang sa N3. So, yung 274 na yan, cosine 10, magiging positive yan. 274.5473 cosine 10 plus 125, magiging plus na yan, and then minus 0.15 times 274.5473 sine 10. That is equal to 388.2251. So, ilagay ko, this is 388.2251 newtons. Ayan, class yung N3. Since meron ako yung N3, let's take summation of forces. Along x-axis na tayo is equal to 0. Nakikita nyo na ba yung mangyayari? Papasok na class dyan yung F, and by that, pwede masasolve na natin yan kasi meron na kayong normal reaction 3. Ano-ano yung mga y-x forces na papasok at block B pa rin tayo? Unahin natin F, that is negative F. Next, yung N2, positive negative, that is positive. N2, and that is sine 10. Sine 10. What about yung F2? Is still positive yan kasi upward to the right yan. To the right pa din yan, that is positive. F2, and that is cosine 10.
cosine 10. Next, yung F3 natin, that is positive. F3, meron pa ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Therefore, this is now equal to 0. Substitute nyo class lahat ng mga alam nyong values. This is negative F plus what is N2 na nakuha nyo? Ito. This is 274.5473 sine 10 plus F2 that is 0.15 N2. What is N2? Ito yun. Still 274.5473 cosine 10 and then plus F3 is still 0.15 yan pero this time N3 na kasi F3 na yan. 388.2251 is equal to 0. Lipat tayo. Therefore, what is F? F is equal to calci ulit. Medyo mahaba yan. Calci nyo. Lipat nyo class yung F kasi negative siya. Tapos iwanan nyo lahat yan pera sa F. And then input nyo as is. 274.5473 sine 10 plus 0.15 times 274.5473 cosine 10 plus 0.15 times 388.2251. Ayan. Therefore, force F is equal to 146.4649. So, therefore, F is equal to 146.4649. And this is newtons. Ito class yung final answer natin. This is your final answer. So, actually, hindi pala siya sobrang haba naman. Madami lang siyang forces. Ngayon, I will introduce another solution sa inyo. This is for solution number 1. Solution number 1 to. So, ilagay ko lang. Solution 1, S1. Ayan. So, okay na yun. Sige. Solution 1. For solution number 2, ito ang gagawin nyo. Instead na gagamit kayo class ng normal force at saka ng friction force, gagamitin nyo class yung reaction ng normal force at saka ng friction force. So, sige. Let's try. I-drawing ulit natin yung block A at saka yung block B nyo or copyhin na lang pala natin. Pwede pala itong i-copy. Copy natin. Copy ko na lang. Yan, para hindi na ako mag-redraw. Dito tayo. For solution number 2, using resultant R. Using resultant of N and friction force. Ayan. Solution number 1 kasi natin, using N at saka yung F natin. Ibaba ko nga para ma-note ko din. Ay, hindi nasama to. Gawa yan, ayan. Okay na yan. Using N and friction force, F of F, ayan. In this case, kailangan i-redraw natin. Paste ko muna. Pagka i-paste yan, ganito yung magiging itsura niyan. Tapos, ang technique class, wag nyo nang alisin yung normal force at saka yung friction force na yan. Ilalagay lang natin sa pagitan nila, yung resultant. And tandaan nyo, yung resultant, nag-e-exist yan with respect dito, di ba? With respect dito sa normal force at saka sa resultant R nyo. Asog ko pala ng konti kasi medyo kailangan natin ng space. So, kunin natin to at saka ito. Perfect. Yan, asog natin. Ba't ba kasi nandyan?
Yan, pwede na yan. Unahin natin class yung pinakamadali, yung resultant ng friction force 1 at saka ng normal reaction 1. So, tandaan nyo na lagi na yung resultant nag-exist yan with respect sa normal reaction. Let's call this as R1. And ito class yung inyong angle phi. Yan. Next, dito tayo sa N2 at saka sa F2. Dito class mag-exist yan. Sa pagitan pa rin nila. And this is R2. Ito class yung inyong angle phi. Pa rin. Siyempre, pag lumipat kayo dito sa block B, andito yan. Paling na. This is still your R2 and this is your angle phi. Ayan. Tapos, paglipat nyo ng F3 at saka ng N3, magkakaroon pa rin yan ng resultant 3. This is your R3 and this is angle phi. Ayan. Kung nakinig kayo last time doon sa discussion natin, alam nyo, and na-discuss ko sa inyo, na ang formula class ng pagkuha ng friction force natin if hindi given yung coefficient of friction natin, that is tangent ng angle phi is equal to coefficient of friction. O therefore, pwede nyo pagpalitin yan. Para makuha nyo yung angle phi, this is now equal to inverse tangent ng friction force nyo. Ito kasi yung gagamitin natin. Yung dalawa na to. Ito yung isa, and then ito yung isa. So, sige. Kailangan kasi natin ng angle phi para magamit natin yung R1, R2, at saka R3 na yan. Tandaan nyo din na kapag ginamit natin yung R1, R2, at saka R3 na yan, ine-neglect natin, neglecting N and friction force na F of F kasi nga ginamit na natin yung resultant. Dito naman, neglect nyo class yung R. Neglect nyo muna yung R or resultant. So, ayan. Balik tayo dito. First things first, para makuha natin yung angle P, dito na lang kaya sa pagitan nila. Para makuha natin class yung angle phi, ang sabi, ang formula daw that is inverse tangent ng coefficient of friction. Eh, alam nyo na, yung coefficient of friction nyo, binigay sa problem, that is 0.15 for all contact surfaces. Papatunayan natin na dapat parehas din yung magiging final answer. Kung may discrepancy man, decimal lang dapat yan. Inverse tangent ng 0.15. Therefore, angle phi is now equal to, may wagang calcu. So, this is shift tangent ng 0.15. This is 8.53, 08 degrees. This is 8.5308 degrees. Sa totoo lang, class, pwede naman kayo mag 2 decimal places lang. Ako, minsan, trip ko lang na 4 yung decimal places para mas accurate yung maging final answer. Pero, pwede nyo naman gawing dalawa yung decimal lang. Pero mas magiging malaki discrepancy kasi nun. Okay, so let's start now. Sa block A pa rin tayo. Instead of using yung normal force N at saka yung friction force na F, na small letter F, or F of F, ang gagamitin natin ngayon this time is yung R1 at saka R2. So, at block A pa rin tayo. Unahin natin block A. At block A, taking summation ng forces along x-axis is equal to 0 or y-axis, kahit ano class unahin nyo, it doesn't matter. Kasi masasolve nyo rin naman yan. Ano-ano kaya class yung mga x-forces na nag-a-act dyan? So, unahin natin yung R1. That is positive kasi to the right yan, R1. Tapos yung angle niya, sine or cosine? Ang nakikita ko is cosine phi. Ano ba ang cosine nyo? Ano ba ang phi nyo? Cosine 8.53. Cosine 8.53. 8.5308. Or, ilagay na lang natin na cosine phi. Mamaya na lang natin input sa calcu. So, ayan. Next,
yung R2. R2 na lang papasok dyan kasi neglect na nga class yung N2 at saka yung F2. Huwag nyo nang pansinin yan. R2 na lang. Pero, tandaan nyo, kapag kinuha nyo yung horizontal component niyan, ang angle niyan buo, eto. And this is equal to 10 plus angle phi. Okay? So, ayan yung angle niya. Medyo dun lang siya nakakalito. Pero at the same time, mas maiksi siya. This is minus R2 sine or cosine. So, ang nakikita ko is sine. Sine ng angle phi plus 10 degrees is equal to 0. O, di ba? Kung i-compare nyo kanina, nung nag-block A tayo, ang nag-exist dyan, 3. Pero nung sinimplify nyo, 2 na rin siya. Pero in this case, 2 lang talaga siya. Since wala kayong nakuha, let's call this as equation number 1. Ganyan siya. Very direct to the point lang. Next, taking summation ng forces along y-axis is equal to 0. Ganun pa din. Ang i-consider lang natin R1 instead of N1 at saka F1, tapos lahat ng other vertical forces. R1, that is negative. R1, in this case, this is sine phi 250, that is negative 250. R2, that is positive kasi upward na yan. Positive R2. And in this case, this is cosine phi plus 10. And this is equal to 0. Simplifying, rearrange nyo, tapos ilagay nyo sa kabilang side ng equal sign yung constant. This is now equal to negative R1, tapat-tapat, sine phi plus R2 cosine phi plus 10 is equal to positive 250. Let's call this as equation number 2. Ayan. Since meron na kayong equation 1 at saka equation number 2, ang gawin nyo class, pwede nyo namang palitan. So, pwede nyo namang palitan na yung angle phi na yan. So, ibaba natin ng konti. Ayan. So, for equation number 1, ilagay nyo na, this is now R1 cosine yung angle phi nyo, that is 8.5308. 8.5308 minus R2 sine, what is 8.5308 plus 10? This is 18.5308. Lakayan ko 0 ko. Ayan. Is equal to 0. Ito class yung equation number 1 nyo. For equation number 2, ganun din. Input nyo lang yung angle phi na nakuha natin. Negative R1 sine 8.5308 plus R2, copy that. And this is cosine 10 plus angle phi is still 8.5308 is equal to 250. And this is your equation number 2. Pero sa totoo lang, kung alam nyo naman class yung angle phi nyo, kahit hindi nyo na ilagay na ganyan kagaya ng ginawa ko, pinakita ko lang. Pindutin nyo class, this is mode, equation, and then, two unknowns. Bibigyan kayo ng R1 is equal to, and bibigyan kayo ng R2 that's equal to what? Kunin nyo ulit yung mga calcu nyo, pakipindot, mode, equation. So, solving to, ayan. Coefficients, equation number 1 muna tayo. Coefficient, that is cosine 8.5308 equals. For R2, that is sine 18, negative. Negative yan class. Negative sine 18.5308 equals. And then yung constant, that is 0. Lipat tayo sa equation number 2, that is negative sine 8.5308 equals. For R2, coefficient ng R2, that is cosine 18.5308 equals. And then for the constant part, that is 250.
equals. Equals nyo, bibigyan kayo ng value ng R1 that is equal to 89.2219. This is 81.2219 newtons. Tapos yung R2 equals nyo ulit, bibigay sa inyo that is 277.6295. 277.6295 newtons. Ayan. So, sige, let's proceed. Nakuha nyo na yung R1 at saka R2. Mag-block B na tayo at block B. At block B, ganun pa rin. Ang i-consider nyo lang R2 at saka R3 and then kunin nyo yung F. Hindi na class magmamatter dyan yung N2, F2, F3 at saka N3. Kasama pala class yung 125 Newton sa solve natin sa ilalagay nyo kasi hindi naman siya friction force or normal reaction. So, sige. Let's take first summation of forces along y-axis. Taking summation of forces along y-axis is equal to 0. Ang papasok dyan, R2, R3, yung 125 newtons. So, try natin. So, yung unahin natin yung R2, may value na kayo ng R2, pero that is negative. Negative, R2, and tandaan nyo, ganun din dito. Pagka pinroject nyo, yung angle na to, makikita nyo that this is 10 plus angle phi. Ayan. So, R2, cosine or sine along y-axis, that is cosine. Okay? So, sige. That is R2 cosine no angle phi plus 10. Ano pa? Yung 125 natin, that is negative 125. Yung R3 natin, that is positive R3, positive R3, and that is cosine no angle phi nyo is equal to 0. Tatlo lang yan kasi kinonsider nyo na is resultant. Palitan nyo class yung R2 nyo kasi meron na kayong value nyan kanina which is ito. That is negative 277.6295 and this is cosine angle phi that is 8. Pag-addin nyo na angle phi plus 10 that is 18.5308. Check na natin. Correct. Ayan. 8.5308 plus 10 that is 18.5308 minus 125 plus R3 cosine ng 8.5308 is equal to 0. To solve for that, lipat nyo sa kabilang side yung mga hindi R3 kasi positive na yung R3 nyo. Lipat nyo yan and then divide nyo both sides by cosine 8.5308. So, let's try. R3 is now equal to positive 277.6295 cosine 18.5308 plus 125 over. I-divide nyo lahat by yung kasama ng R3 that is cosine 8.5308. So, may naiwan ba? 6295 cosine 18. So, wala naman. Therefore, what is R3? R3 is now equal to, kunin nyo ulit calcu nyo, paki-input class. So, mode, math tayo, 277.6295 cosine 18.5308 plus 125 over cosine 8.5308. Therefore, R3 is equal to 392.5786. This is 5786 newtons. Ayan na. Since meron na kayong R3, pwede na tayo mag-take summation of forces along x-axis para makuha nyo na yung value ng F.
And hopefully, parehas dapat sila. Kapag hindi nagparehas yan, uulitin natin lahat. Kasi may mali tayo sa ginawa. And medyo mahirap hanapin kung saan ka nagkamali dyan. Pag sobrang haba na ganyan. So, ayan. So, taking summation of forces along x-axis is equal to 0. Papasok dyan is yung F, yung R2 at saka R3. Unahin natin R2 at saka R3. Or pwede na may F, negative F. R2 is positive. Positive R2. Pero that is sine. Sine ng angle phi plus 10. R3. Positive pa rin yan, R3. And that is sine. Sine ulit yan. Sine. Pero this time, angle phi na lang to. Is equal to, wala na, is equal to 0. Substituting yung R2 at saka R3 na nakuha na natin. Therefore, lipat nyo na yung F sa kabila. F is equal to, what is R2? 277.6295. 277.6295. And this is sine ng angle P plus 10. Or ilagay nyo na pala class yung angle P nyo. This is 18.5308. Plus yung R3 nakakakuha nyo lang. This is 392.5786. And this is sine 8.5308. Therefore, what is F? Hopefully, parehas sila dapat. Kasi pag hindi, saan tayo nagkamali dyan? Hindi naman natin alam. Lakihan ko ng konti yung final answer nyo. This is F is equal to, ayan, pwede na yan. F is equal to, input nyo, 277.6295 sine 18.5308 plus 392.5786 sine 8.5308. Therefore, that is 146.4702. 146.4702 newtons. And tandaan nyo class, ang nakunan sa una, 146.46. 47 dito. That's a bit discrepancy lang naman. Small discrepancy lang naman. So, that is acceptable. Parehas naman sila. So, ayan. Ganyan class mag-solve ng wedges under friction. So, usually, kapag ka wedges ang sinosolve, pwede nyo class gamitin yung resultant R kasi hindi ko pa naman na-introduce yun sa inyo before. So, ngayon na-introduce ko na, pwede nyo class gamitin yan. So, sina-challenge ko kayo na i-try yung problem letter B na yan. Pero, ang gagawin nyo sa problem letter B, instead, syempre, sabi ganun, determine the force F necessary to cause a downward impending motion of A. So, kung magkakaroon pala siya ng downward impending motion, ganito yung magiging motion niya. And para maging ganyan yung motion niya, instead na pag ganito yung F nyo, pahila yung F. In-apply pa rin naman siya. Okay? So, magiging pa ganyan. Yan yung sa problem letter B. So, pakitry class, same idea, same concept yan, mababago lang yung direction ng F. Okay? So, hanggang dito lang yung discussion natin ng wedges. Kasi paulit-ulit lang naman yan. Kahit anong problem, puro ganyan. Yung solution yan. So, I hope meron kayo natutunan kahit konti. Thank you so much. Lagay ko pala dito na try. Ayan, try. Yan.